Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy na tutulong ang tanggapan sa mga kababayan nating apektado ngayon sa patuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon sa Negros Island. May nakakaantig naman na mensahe ang ating mga kababayan para kay Vice President Inday Sara Duterte. Si Jera Gomez sa report. Patuloy ang pag-alalay ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa mga residente na apektado sa pag-alboroto ng Mount Canlaon. Kamakailan, pinangunahan ni Vice President Inday Sara Duterte ang pamamahagi ng tig-isang sakong bigas sa libo-libong residente na namamalagi ngayon sa mga evacuation center sa bayan ng La Castellana, lungsod ng Carlota at Canlaon. Kabilang sa mga naabutan ng tulong si Restituta. Mangiyak-ngiyak siya nang ikinuwento sa amin ang kanilang mga pinagdaanan nang lumikas sila ng kanyang pamilya noong nakaraang taon. Dito talaga. Gaano kahirap ito? Sobrang hirap po talaga dito. Sobrang init. Lahat po ng namin, hindi kami komportable sa hinihigaan namin. Hirap po talaga pag hindi po, hirap po talaga dito. Pagputok po talaga nung bulkan, December 9 po yun eh. Mga 3 PM po yun. So bali po, akala ko po yung po ng kuryente, yung sumabog. Tapos yung anak ko po, na-worry po talaga ako. Kasi nasa school po yung mga anak ko eh. Sa time na yun, sobrang kinakabahan po talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, ano na ba itong nangyari sa amin? Tatapos lang po nung evacuation namin, tapos ito na po nangyari, ganun pa rin po. Wala talaga kaming magawa kasi nag-force evac na po talaga. Kinakailangan po talaga yung mangyari, kailangan namin sumunod sa protocol. Sobrang hirap talaga. Tapos hindi ko alam kung bakit ako umiiyak, bakit ako kinakabahan. Tapos para pong nagbabalot na po ako. Hindi ko po maintindihan kung ano yung linagay ko sa sako. Nagdala na po ako ng may bigas na po kasi kami noon naka-ready na po sa sako. Kasi yun pong sabi na i-ready na ninyo yung go bag yung na binigay sa amin. Naka-ready na po pero naglagay ako ng bigas sa kaldero. Nagdala ako ng pinggang, kutsara kasi yung mga anak ko. Yun po. Dahil pagdating namin dito, yun po, nagsaing kami. Yung bahay namin nasira na po eh dahil sa ng asopre. Butas, dami na pong bituon. Bituin. Para sa mga apektadong residente tulad ni Restituta, malaking tulong ang natanggap na isang sakong bigas mula sa OVP upang sila ay makaraos sa mga susunod pang araw. Sobrang malaki po talaga ang tulong para sa amin. Sobrang laki po sa salamat. Binigyan kami ng bigas. Sobra po. Grabe, hindi namin nakalain. Sobrang thankful po talaga. Bless po talaga. Kung sino ba po yung nagbigay. Sobrang salamat po. Sana po mayroon pa pong marami pong blessing na darating sa amin. Sa datos mula sa OVP Panay and Negros Island Satellite Office, umabot sa 2,514 na mga apektadong pamilya ang nahandugan ng tig-isang sakong bigas ng tanggapan. Nagpaabot naman sila ng mensahe para kay Vice President Inday Sara Duterte. Ma'am Inday, maraming salamat po sa tulong nyo na binigay nyo sa amin. Malaking tulong na po ito para sa amin dito sa evacuation. To Vice President Sara Duterte, thank you so much for bringing help dito sa La Castellana. Malaking tulong talaga ito sa mga IDPs namin na naapektuhan ng Mount Canlaon. So maraming salamat and God bless. Sobra po talaga, bless po talaga kayo, Vice President Sara Duterte. Sana po marami pa pong mahihirap na matutulungan niyo po. Salamat po talaga, lalo na po sa inyo, pinadala po kayo dito sa amin. Sobrang salamat po sa inyong lahat. Bless na po kayo, bless po kayo sa amin, para sa amin talaga. Sa aming mahihirap na apektuhan po ng Mount Canlaon Volcano. Kaugnay sa patuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon, nag-iwan naman ng abiso si Inday Sara sa mga Pilipino. Sa isang disaster, ang mahalaga talaga ay walang namamatay na mga tao o mga residente doon sa area na yun. Yan yung rason kung bakit meron tayong preemptive evacuation.
Kailangan sundin na iyon ng mga tao dahil yung kanilang buhay ang nakasalalay doon kung merong mangyari at madisgrasya sila o maabutan sila ng pagsabog ng bulkan. Kaya mahalaga yung pagsunod sa mga warnings ng local disaster council nila. Pangalawa, kailangan din ng mga tao maghanda dahil alam naman nila yung lugar nila ay malapit sa bulkan. So kapag pina-evacuate sila, dapat handa sila na mag-evacuate at handa yung mga kailangan nilang dalhin sa pag-evacuate. Pangatlo, kung sila ay naabutan noong disaster o noong aksidente, noong sakuna, doon sa area na yon, kailangan handa pa rin sila. So meron silang go bag na nandoon yung mga emergency na gamit nila. Mula rito sa La Castellana, Negros Occidental, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.